Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping now, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Tila gigil na si Senador Robin Padilla. At dahil sa sobra niyang panggagalaiti at panggigil, napamura po ito sa mga nagsasabi sa kanya na traidor. Hindi matanggap ni Senator Robin Padilla. Hindi mo na ba kinaya ang pambabas sa'yo, Mr. Robin Padilla? So ito po mga ka-action, mga kakamping now, pakinggan po natin ang kanyang panggagalaiti. Lumabas ang tunay na anyo ni Robin Padilla. O ito po. Meron pang nagsasabi dyan na yan, si Senator Robin Padilla nag-traidor na sa bayan kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Eh, hinayupak naman. Ay, pakitanggal po yun. May basihan po tayo. Parang pumutak ng pumutak. Ayan ha. Pagkatapos niya sabihin na hinayupak, ay, pakitanggal naman. Bakit di naman kasi tinanggal ng ng uploader? Ay, sabay ka sabi ngayon na sabay ka ngayon sabi na ulitin po natin mga ka-action. Dira. Meron pang nagsasabi dyan na yan, si Senator Robin Padilla nag-traidor na sa bayan kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Eh, hinayupak naman. Ay, pakitanggal po yun. May basihan po tayo. Parang pumutak ng pumutak dito at gawin sa kasulukuyan ang Pilipinas po. Sa mga oras na to, tayo po sa loob po ng 83 economy, 83 economies sa buong mundo. Isa po tayo sa pinakamahigpit ang foreign direct investment. Alam niyo po yun kung pang ilan po tayo? Pangatlo. Pangatlo po tayo, may isang bansa, pangalawang bansa, may pangatlo, Pilipinas po, ang isa sa pinakamahigpit. 83 po yun. Pangatlo po tayo sa pinakamahigpit, ang foreign direct investment. Base po sa Foreign Direct Investment Attractiveness Scorecard noong 2020, ang Pilipinas ay nasa dulo. Tayo po ay 13 sa 14 na ekonomiya sa Asia Pacific. Mga mahal kong kababayan, magmula po noong 90s, sumigaw na po ang salitang globalization. Ano ba yung globalization? Ibig sabihin yung buong mundo ay nagkakaroon na ng pagninegosyo. Mga mahal kong kababayan, trade, investment. Nakakalungkot po, tayong Pilipinas, ang hilig nating sumama sa trade agreements. Binuksan natin ang bansa. Tama ka pa doon. Tama ka doon sa sinabi mo. Binuksan natin ang bansa para sa mga foreign investors. Okay? Napakaganda po nun. Na kung saan ang mga iba't ibang bansa ay malaya po sila mamumuhunan dito sa ating sariling bansa ho, mga ka-action. Kaso lang ho, Mr. Robin Padilla, sa panukala mo kasi na yung dinaan nyo sa People Initiative na economic provision, pinapayagan nyo po sa nasabing panukala na pwede nang bumili ang mga dayuhan sa sarili nating bansa. Di ba? Di ba mali po yun? Ang agreement lang ho sana dyan, Mr. Robin Padilla, ang maganda dyan, ay welcome po sila na mamumuhunan dito, pero hindi po sila pwedeng bumili ng ari-arian ng Pilipinas. Paano na lang, Robin Padilla, kung bilhin ng China ang lahat ng mga ari-arian dito sa Pilipinas? Tingnan mo nga yung nangyayari sa West Philippine Sea.
agresibo sila para makuha ang sarili nating bakuran. Yung pa kaya yung papayagan yung mga ibang banyaga para bumili ng mga property dito sa Pilipinas? Sus Maria Josep, anong klaseng pag-iisip yan, Mr. Robin Padilla? Di ba yan ay isa sa mga nakakagigil na may mga ganito tayong senador na magkaroon ng panukala na yan lang pala economic provision, pero papayagan nyo na makabili ng property ang mga ibang banyaga dito? Ay ang tanong ho natin dito, paano na lang kung lahat ng property ay bibilihin nila dito at sila na ang maghari-harian dito? Paano na lang kung halimbawa hindi naman lahat ng property pero halos kalahati mayroon na silang nabili dito? Sige nga, kung hindi sila maghari-harian, tingnan mo yung China, ha? Tingnan mo, hindi pa nga sila nakabili dito ng hari-harian, pero pilit nilang kinakamkam ang sarili nating bakuran. Diyan po sana mag-isip-isip ka, Mr. Robin Padilla, sir. Na, senador. Kaya hindi mo masisi ang sambayan ng Pilipino kung ganito na lang ang tawag sa iyo bilang traidor ng Pilipinas. Yan ang tawag ng ilan sa ating mga kababayan. Hindi nyo po yun masisisi. At dapat handa ka kung ano man ang ibato sa'yo dahil ikaw ay isang public official, ikaw ay isang elected official. Ano man ang sabihin ng mga kababayan natin na nakikita nilang mali na mga move mo, ay dapat handa ka para tanggapin ang lahat ng mga negative o positive na mga komentaryo sa inyo laban sa'yo, Mr. Robin Padilla. Tuloy po natin. Yung ating foreign investment, sarado pa rin. Di ba ho, kalokohan yun? Napakalaking kalokohan nun, mga mahal kong kababayan. Binuksan natin ang mga produkto ng ibang bansa, pumasok sa atin. Pero yung investment na galing sa ibang bansa, hindi natin pinayagang pumasok dito. Kalokohan na malaki yun. Dapat sabay yan na pumasok. Trade. Ano pala yung mga ibang bansa dito na namumuhunan? Hindi ba sila mga foreign investors? Hindi ko alam mga ka-action, mga kakamping, kung okay lang ba ito si Mr. Robin Padilla sa kanyang sinasabi. Sarado pa rin daw ang foreign investors. Ang gusto niya kasi ibig sabihin dito mga ka-action, payagan na makabili ang ibang banyaga sa ating mga property. Hindi ho tayo papayag nun. Diba mga ka-action, mga kakamping? Tuloy. Investment. Magkapatid yun. Hindi pwedeng pinapasok mo yung produkto ng ibang bansa, pero yung kanilang pera, yung kanilang investment, hindi mo pinapasok. Yan o, pag-isipan nating mabuti, mga mahal kong kababayan. Globalization tayo, hindi naman. Ang Pilipinas po, ang gulo mo namang kausap, Mr. Robin Padilla. Paano sila makapag-invest dito kung ang pera nila hindi nakapasok sa Pilipinas? Paano sila makapagpatayo ng kanilang mga investment dito kung wala silang pera na pinapasok dito sa Pilipinas? Sus Maria Josep naman, Robin Padilla, pinapatawa mo ko. Kung ikaw ay napamura sa mga nagtatawag sa'yo na trader, ako natatawa ako sa naging statement mo ngayon, ha? Tuloy. Nananatili po na tayo ay kulelat. Kulelat po tayo pagdating sa foreign direct investment. Katunayan, sinabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang foreign direct investment ng Pilipinas ay bumagsak ng 25% sa tatlong magkakasunod na taon magmula po noong 2018 hanggang 2020. Kaya, yung atin pong panukala, mga mahal kong kababayan na nandito ngayon at yung nanonood, may basihan po tayo. Sa binanggit mo na year, sino ba ang presidente nun? Yung iniidolo mo. Diba? O sino dapat sisisihin? Sabi mo, bumagsak ng 25% ang foreign investor. Sinabi ng Bangko Sentral, ayon sa statement mo. Sino ang presidente? Diba? Si dating Pangulong Duterte mula 2018 hanggang 2020, gaya sa binabanggit mo na year. Alam mo, Mr. Robin Padilla, dalawang klase ang pwedeng umurong ang mga investors dito sa Pilipinas. Una, korupsyon. Pangalawa, natatakot. Doon lang, Mr. Robin Padilla. Ha?
Yan ang isa sa mga binabasihan ng mga foreign investors, ang ugali kung anong mayroong presidente ang Pilipinas at kung anong status ng Pilipinas, kung ito ba ay walang mga korupsyon sa ilalim ng administrasyon kung sino ang namumuno. Di ba? Yan ang binabasihan, Mr. Robin Padilla. Kaya bumagsak ng 25% ang mga foreign investors sa panahon ni Duterte. Ikaw na rin ang may sabi at ikaw na rin ang nagbanggit sa nasabing year. Sino ba ang presidente? Hindi yung iniidolo mo. O, tuloy. Para pumutak ng pumutak dito at gawin ang pagsumite, paglatag ng panukala natin. Meron po tayong basihan. Hindi po ito isang political grandstanding. Ito po ay tunay na pangangailangan ng ating bansa. Itong panukala na ito na atin pong amendahan ang economic provision sa ating saligang batas. Dinaranas at patuloy pa rin na daranasin ang dagok ng pandemya sa ating ekonomiya. Noong 2023, mananatiling mataas ang inflation. Higit pa sa 2 hanggang 4% target range ng gobyerno. Patuloy na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto nito. Mula po sa nakakahilong presyo ng pagkain hanggang sa tumataas na gastos sa transportasyon. Kahapon lamang po sinabi ng Bangko Sentral na ang year-on-year inflation nagrereklamo ka sa mga mataas na presyo. Sino ba ang dapat tumulong sa presidente? Di ba kayo? Sa halip na tumulong kayo kung ano ang ikakaunlad ng bayan, ng bansa natin, taliwas. Kayo ay nagpuprotekta sa mga taong iniidolo nyo at sa pinagkakautangan nyo ng loob. At inamin mo rin yan, Robin Padilla. Huwag mong ipagkaila sa amin na dapat sana ang pukusan mo kung paano ka makatulong sa sambayan ng Pilipino, kung paano mo mapatunayan na ikaw ay isang number 1 senador, kung paano ka magsilbi ng patas at makatulong sa iyong sinasakupan. Pero baliktad ang lahat na nakikita namin sa mga ginagawa mo. Kaya kung may dapat man sisisihin sa pagtaas ng mga presyo, kayo na mga opisyal, dapat mag-full force kayo. Kung may dapat imbestigahan, mag-full force kayo. Dahil wala naman masama kaming nakikita kung may isang taong iniimbestigahan dahil may kumplinan. Kapag may kumplinan, may iniimbestigahan. Ngayon, kung sa problema ng bansa na kinakaharap natin, nakahirapan ngayon, dapat mag-full force din kayo. Magplano kayo ng konkreto kung paano maibsan ang kahirapan na tinatamasa ng mga ordinaryong Pilipino. Mabuti lang ho kayo, milyonaryo ho kayo. Nakakakain kayo ng mga masasarap na pagkain. Nakahiga kayo sa magagandang higaan, di ba? E paano naman po yung mga ordinaryong tao, yung mga walang-wala na sana nandiyan kayo para suportahan ang administrasyong Marcos para umunlad ang bansang Pilipinas. Pero ano pong pinagagawa nyo ngayon? Di ba? Tapos ngayon manggagalaiti kayo kung may nagsasabi na ating mga kababayan na kayo ay trumatraidor sa bansa natin. Mr. Robin Padilla, kung ganyan ang magiging pananaw mo, huwag ka nang maging public official. Kung maari nga lang ho, mag-resign ka na po eh. Di ba? Kasi sa nakikita namin sa senaryo namin ngayon, hindi na po bayan ang pinaglilingkuran mo kung hindi ang iyong kaibigan. Diyan sa pinupost mo na economic provision ba ang magiging solusyon para umunlad ang bansa natin? Di ba? Tanggalin mo na ang mga korupsyon. Kapag walang korupsyon dito sa bansa natin, titiyakin ko sa iyo, mas mayaman pa tayo sa Singapore. Yun lang po. Korupsyon ang nagpapahirap sa atin. Hindi yan magiging solusyon ang sinasabi mong economic provision. Kasi aside from that na economic provision, alam ko po mangyari na mangyari ho ito. May mga gagawin kayo dyan na hindi na makapigil ang taong bayan. Isa na dyan,
ang lumawak ang inyong termino. Ang gusto nyo tumagal sa serbisyo. Dahil alam nyo sa susunod na pagtakbo nyo, laglag na kayo. Kaya gusto nyo amyendahan ang nasabing tsa-tsa for economic provision. Hindi ho kami naniniwala. At dyan sa economic provision na yan, ay papayagan nyo na makabili ng property ang ibang banyaga. Ay hindi rin po kami papayag dyan. Oo, di ba? Oh, tuloy. Ay papalo mula sa 8.5% hanggang 9% o higit doble sa inaasahan ng gobyerno. Kasi ang projection po ng gobyerno, nandun lang po tayo sa 2 hanggang 4%. Pero sinabi po mismo ng Bangko Sentral, naaabot tayo hanggang 9%. Ang GDP ay inaasahang bababa ng 4.5% hanggang 5.5% sa taong 2023 dahil sa malungkot at hindi tiyak na world economic outlook. Ibig pong sabihin, ang buong mundo ay nakakaranas po nito. Hindi lang po ang Pilipinas. Kaya dapat medyo pinong tayo doon, hindi tayo out. Kung paano nag-iisip ang buong mundo, kung paano babangon, dapat kasama po tayo doon. Sa usapin na yon, hindi tayo nahuhuli. Mas mababa po ito. Oh, ito po ang problema. Sinasabi ng ating mga kababayan, hindi lang naman sa Pilipinas ang nagmahal ng mga bilihin. Tama po kayo. Worldwide po ito. Pero hindi po natin problema ang problema ng ibang bansa. Ang problemahin natin dito, ang problema natin ang sarili nating bansa, tulad ng sinasabi ni Robin Padilla. Mr. Robin Padilla, wag mong problemahin yun. Ha? Wag mong problemahin ang problema ng ibang bansa kasi sila makakasolusyon dun. Ang atupagin mo, Mr. Robin Padilla, kung paano ka makakatulong para masolusyonan ang kahirapan dito sa bansa natin. Huwag nyo silang atupagin doon, huwag po kayong pakialaman at huwag nyo pong i-compare yun kasi ho sila, may sarili po silang doon, gobyerno na sila din ang lulutas ng kanilang problema. Ang problema natin dito ang atupagin, hindi yung ibang bansa. No? Mr. Robin Padilla, napakinggan mo ba o hindi? Kung hindi mo napakinggan, pakinggan mo ulit, ha? Teka, tuloy. Ito ng 6.5% na target na itinakda ng kasulukuyang administrasyon para sa 2023. Kasi po ang sinasabi ng ating gobyerno, dapat ay 6.5% ang target natin na GDP. Pero hindi po mangyayari. Hanggang 5.5% lang po tayo. Sa harap ng hamon sa pagtugon sa mga ekonomiya mula COVID-19, kailangan natin humikayat ng mga bagong drivers of growth. Kabilang na ang pagbubukas ng ating ekonomiya sa pandaydigang merkado na hindi iniinda ang mga restriksyon sa konstitusyon. Ang pag-amyenda sa konstitusyon ay para payagan ng mas mataas ang dayuhang pamumuhunan o FDI o kapital sa iba't ibang economic activities, merong itinakdang limitasyon ang ating saligang batas. Ang pag-amyenda ay kinakailangan upang mahikayat ang mas maraming pamumuhunan ng dayuhan mula sa ibang bansa sa ating bansa. Meron po tayong kakulangan sa kapital sa ating ekonomiya at ang ating gobyerno po ay lugmok sa utang. Yan po ay hindi naman yan kaila sa inyo. Totoo po yun. Lugmok sa kahirapan. Lugmok sa utang. Totoo po yun. Sino dapat pwedeng sisihin dito, Mr. Robin Padilla? Yung mga kapitbahay namin? Hindi naman namin sila siguro pwedeng tanungin. At hindi, lalong-lalong hindi po namin sila pwedeng sisisihin. Sino ba dapat sisisihin dito? Kung bakit nalugmok ang Pilipinas sa utang? Ang mga opisyal. Ang mga opisyal na wala nang ginawa kung hindi magpakabusog sa kanilang mga bulsa. Ha? Yun lang po ang tatamaan nito, ha? Hindi ko po nilalahat ng mga opisyales. Ha? Yung mga opisyal ang dapat
sisisihin kung bakit dubog sa utang ang Pilipinas. At kahit sino sigurong maging presidente ay hindi na kayang bayaran ang nasabing utang ng Pilipinas. Dahil sa sobrang talamak ng korupsyon dito sa atin. Aside pa sa talamak na korupsyon dito sa atin, may mga opisyal pa tayo, may mga ilan pa tayo na mga opisyal na hindi man lang tayo kaya ipagtanggol. Imbes na sila ang lapitan sa oras ng kagipitan, pero ang kinakampihan pa nila ang iniimbestigahan. Diba, Mr. Robin Padilla? Tanong lang po namin yan. Kaya hindi nyo po kami masisisi kung ito na lang po ang aming mga pag-iingay para po kayo ay mamulat. Diba? O ngayon, namulat ka, itong ganti mo, minura mo ang mga nagtutuligsa sa'yo. Tama ba yun? Namurahin mo ang mga nagtutuligsa sa'yo? Para sa akin, hindi. Dapat tanggapin mo yun. Kasi ikaw ay isang public official. Ano man ang sabihin ng mga kababayan natin, hindi naman yan sila magsasabi kung wala silang nakikitang mali. Diba? Hindi naman ako mag-iingay kung wala akong nakikitang mali. Diba, Mr. Robin Padilla? Dahil karapatan po namin yun. Dahil kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Kami ang nagpapasweldo sa inyo at inelect po kayo dyan na sana maglingkod ng patas. Diba? Pero ano pong pinagagawa nyo? Tuloy. Oh, itong huli, 2 trilyon po ang ating inutang. Ano ang mangyayari pagkatapos po nating amendahan? Halimbawa, na-amendahan po ang ating saligang batas. Nais ko pong linawin na ang ating panukala para amendahan ng saligang batas ay upang bigyan lamang ng kakayahan o flexibility ang ating Kongreso. Gayun din ng ating gobyerno upang mas epektibong makatugon sa mabigat na problema ng ating bansa. Para walang duda sa lahat, hindi po ibig sabihin na pagkapasa ng panukalang amyenda ay basta-basta na lamang magsisipasok ang kung sino-sinong dayuhan. Hindi po natin nahahayaan yun, mga mahal kong kababayan. Meron pang nagsasabi dyan na yan, si Senator Robin Padilla, nag-traitor na sa bayan kasi papapasukin na ang mga dayuhan. Eh, hinayupak naman, ay pakitanggal po yun. Ang gulo mo talagang kausap, Mr. Robin Padilla. Sabi mo, bubuksan ang nasabing economic revision para makapasok ang mga investors. Ngayon naman, hindi mo naman papayagan na. Ano ba, Robin Padilla, nasa presence of mind ka ba? Mr. Senador, nasa presence of mind ka ba sa mga sinasabi mo? Ang gulo mong kausap po. Oh, sa totoo lang. O, tuloy. Sorry. Alam nyo, panahon pa po, maiksi lang po itong kwento nito, mga kababayan ko. Ang katulad po ng sinabi ko kanina, lahat po ng kapitbahay natin dito sa Asia, binuksan na po nila ang kanilang foreign direct investment. Pati po yung mga komunista, binuksan na po nila ang kanilang foreign direct investment. Ang China, ang Vietnam, binuksan na po nila. Ang Singapore, tingnan niyo po, bakit ba ang Singapore, siya ang pinakamatibay dito sa Asia? Dahil po sa foreign direct investment. Hindi po ibig sabihin na kapag binuksan natin ang bansa natin sa foreign direct investment, Mali, hindi po sa direct investment, Mr. Senador. Kaya nagkaganyan ang Singapore na naging isa sa mga matibay dito sa Asia dahil walang corruption sa kanila. At ang sino man na iskandal o makadispalko ng kaban ng bayan ay kusa na po nagpapasa ng resignation o resign. Di ba? Kasi nahiya po sila sa ginagawa nila. Hindi na sila naghintay ng kanilang mga kababayan para ipanawagan na mag-resign. Pero dito sa atin, Mr. Robin Padilla, pakapala ng mukha. Di ba? Kahit sinabi na mag-resign, wala pa rin. Di ba? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi umunlad ang ating bansa dahil sa corruption kabilat kanan. Di ba?
Ang Singapore, napakahusay ng gobyerno nila. Walang korupsyon. At kung may nag-corrupt, kusang magre-resign dahil nahiya na sa kanilang ginagawa. Ganon po yon. Hindi po yan ibig sabihin ang naging dahilan, direct investment. Na, ano ka man o. Talay. Robin Padilla. Iwan ko sa iyo, ay. Pinagkalulunan natin, nag-traitor na tayo sa bayan. Hindi po. Kaya po yung ating panukala, sinasabi natin, unless otherwise provided by law. Ibig pong sabihin, mga mahal kong kababayan, maipasaman po na baguhin natin o amendahan natin ang saligang batas, yung mga mambabatas pa rin po. Ito pa rin po, pakinggan po ninyo. Ang inyong mambabatas, sisiguraduhin po namin na may sapat na safeguards ang mga batas upang proteksyonan ang kabuhayan at interes ng taong bayan. Hindi ka ba kinilabutan sa sinabi mo? Mambabatas para magproteksyon. Sabi ni Robin Padilla. Hindi ka na po nahiya sa sinabi mo. Sino bang pinoproteksyonan mo? Diba? Diba? Ikaw ay naging isang tagapagtanggol ni Kibulok. Suluhin mo na lang yung inaamyendahan mo. Dahil kailanman tutulho kami dyan sa sinasabi mong panukala mo na tsa-tsa. Suluhin mo yan, Mr. Robin Padilla. Kaya kung yan ay hindi maipasa, abangan namin ang iyong pag-iyak. At pinapanawagan ho namin yan kay Mr. President na wag na sana niyang aprubahan yan. Dahil kapag inaprubahan yan, naku po, yan na po ang sabing hindi ko lang alam. Sa ngayon, hindi pa ako makapagsabi. Gaya ng sabi ko, suportado ko si Mr. President Bongbong Marcos sa magaganda niyang ginagawa. Pero kung may mali akong nakikita, pupuna ako at magbuboses ako. Basta para sa akin, tutol ako sa nasabing chat-chat. Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.